Tayo pong lahat tayo mupo at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat sa inyong pag-ibig na inyong pinatunayan sa amin doon po sa krus. Salamat sa inyong awa. Salamat sa biyaya na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong pagpapadanak ng inyong banal na dugo naging siyang katubusan o kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil sa inyong banal na dugo, tiniyak niyo po sa amin ang walang hanggang katubusan ng mga kasalanan, kaya nga, naligtas po kami, na born again po kami, at ngayon, nilagay niyo po kami sa isang napakagandang church. At ang church na ito ang patuloy na nagtuturo sa amin. Sa church niyo pinapadaan ang mga biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya upang kami po ay tuluyang magbago, mag-mature, hanggang sa magamit po ang bawat isa sa amin bilang natatanging kasangkapan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Salamat din po, Panginoon, sa nakaraang Summer Retreat Batch 1. Naniniwala po kami na maraming naligtas at ngayon, dumalo po sila sa unang Lord's Day ng kanilang buhay. Patuloy po naming dinadalangin ang mga newly saved brothers and sisters na makapanatili po sila sa church upang unti-unti silang magbago, mag-mature, at magamit niyo po sila upang maligtas din ang mga mahal nila sa buhay. We continuously pray para naman po sa paparating na batch 2 ng Summer Retreat na magsisimula sa Huwebes. Dalangin din namin ang batch na ito na kumilos nawa ang Holy Spirit mightily upang marami pong mga tao uli ang makarating sa retreat center, makapakinig ng salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. Sa mga sandaling ito, narito po ang mga minamahal niyong mga anak. Panginoon, nagpapakumbaba sa harapan ng inyong banal na salita. Dalangin ko na ang salita ng Diyos sa kanilang maririnig ngayon ay magsilbi nawang kaaliwan ng kanilang puso. I-encourage niyo po sila upang manatili at magpatuloy sa church, upang kung sila po ay manatili, later on magkakaroon po sila ng bunga na siyang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, lahat ng mga missionaries together with their families at mga local pastors, kasama rin po ng kanilang mga kapamilya, na nawa gabayan niyo po lagi sila. Bigyan sila ng kalakasang pisikal at espiritual upang matapang po nilang maipangaral ang Ebanghelyo at maiguide ang inyong church sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Sa mga sandaling ito, ang banal na Espiritu nawa ang magturo po sa amin ng matatamis na salita ng Diyos na siyang magpapalago ng aming mahihinang pananampalataya. Mula po sa simula hanggang sa matapos, lubos po kami nga sa Panginoon sa pagtuturo at sa wisdom ng Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, for our main scripture, buksan po natin sa Bagong Tipan, John chapter 15. Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 15, simula po verse 3 hanggang verse 10. Gospel of John, chapter 15, from verse 3 to verse 10. Mahaba pero babasahin ko po para po sa inyo. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. John chapter 15, simula po verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y nananatili sa akin at ang mga salita ko'y na mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtubad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Balikan po natin yung verse 4 at verse 5.
This time, kayo naman po ang bumasa, verse 4 at verse 5. Sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya muli magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos at matagumpay po nating naidaos ang ating first batch ng 2026 Summer Retreat. Before I proceed with my sermon, i-update ko lang po kayo sa ating total registration o yung pong naging tally. For our batch 1, umabot po tayo ng 3,302. Mula po sa bilang na ito, 1,676 ang newcomers and then 461 ang nabaptize. Kaya once again, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. I believe marami po ang naligtas, hindi lang dito sa Manila Center Church, kundi sa lahat po na dumalo doon po sa summer retreat sa Manila region. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang unang bagay na dapat po niyang matutunan ay ang tungkol sa church. Kaya nag-request ako sa choir, kantahin niyo nga yung We Are the Church. Pag naligtas ka, lagi mong maririnig po yung term na church. Kaya ngayong araw, ang ating main scripture ay nanggaling po dito sa John chapter 15 at ang sermon title po natin ngayong linggo ay Abide in Me. Kayo'y manatili sa akin. Ito ang utos ng Panginoong Hesus sa mga kaliligtas pa lang na sila po ay manatili o mag-abide sa church. Sabi niya, kayo'y manatili sa akin. Kung titignan niyo po dito sa John chapter 15, simula verse 3 to 10, yun pong salitang manatili o yun pong salitang abide, 9 times po siyang inulit-ulit. Manatili, manatili, manatili kayo sa akin. 9 na beses. At dito po sa Bible, kapag inuulit-ulit ang isang salita, it means this is very important. It is very talagang essential na dapat nating sundin at kung susunod po tayo, magiging maayos ang ating buhay Kristiyano. Kaya ang pinaka-point ng aking sermon ngayon ay ang ating pananatili sa church. Before ko po ituro yung pananatili sa church, una, dapat malaman muna natin kung ano po yung church. Ano ba yung church? Nung hindi pa po tayo ligtas, ang isip natin ang church ay isang building na may krus. Pero hindi po ganon ang sinasabi ng Bible. Tingnan natin ang Biblia at sasabihin niya sa atin kung ano ba talaga yung church o yung iglesia. Tingnan natin unang Korinto. Please bookmark John chapter 15. Puntahan po natin ang unang Korinto chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Verse 2. Unang mga taga-Korinto, kapitulo 1, versikulo 2. Babasahin ko po. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Kaya dito binanggit yung iglesia, in English, church. Yung church dito na nasa Korinto, ginawang banal. Kaya ang church ay hindi lugar, ang church ay hindi po building, ang church ay tayo. Yung tayo dito, yung mga ginawang banal, ibig sabihin, mga taong naligtas. Kaya sa ating pagsasama-sama, kung nagsasama-sama po tayo, ang tawag doon ay church. Kaya nga, we are the church. Tandaan niyo po sa mga bago, alam kong alam na po ito ng karamihan, but dahil marami pong mga newly saved brothers and sisters ngayon, dapat maintindihan niyo, ang Manila Central Church ay hindi ang building na ito, ang Manila Central Church ay tayo. We are the church. Ang church ay tao, hindi gusali. Yung taong yon, kapulungan na binubuo ng mga ligtas na Kristiyano. Sa Greek, ang term po ay ekklesia. Ang ibig sabihin, mga tinawag, called out ones, mga taong inihiwalay sa sanlibutan ito. Sila yung pinabanal ng dugo ni Kristo, in short, mga taong ligtas. Kaya nga mahalaga, nung di pa tayo ligtas, tayo po ay nabuhay sa sanlibutan ito, word. Sanlibutan. Ngayon, kung naligtas na kayo,
Dito sa sanlibutan ito, narito po ang church. At ang church na ito ay kapulungan ng mga taong ligtas. Kaya mula po sa sanlibutan ito, ligtas ka na, ngayon inuutusan ka ng Diyos. Ano yung dapat kong gawin, Pastor, kung ligtas na ako? Abide in the church. Kaya sabi niya, manatili. Sa English, laging naririnig to, abide in me. Kayo'y manatili sa akin. Kapag sinabi niyang kayo'y manatili sa akin, abide in the church. Kaya dapat dito po tayo matagpuan at dito kikilos ang Diyos. Ipapadaan niya ang lahat-lahat ng kailangan nyo upang kayo po ay mag-mature sa pananampalataya and later on, kayo po ay magbubunga. Kaya napakahalaga ng pananatili sa church. Kung hindi kayo mananatili sa church, ligtas pa rin kayo, pero hindi kayo magbabago, hindi kayo magkakaroon ng bunga. Kaya ito po yung unang utos sa atin, kailangan po nating mag-abide, manatili sa church. Kaya dapat alam natin ang mismong church. Dito po sa aking sermon, magtutuon po ako sa 3 bagay. Una, bakit kailangan kong manatili sa church? Yan ang unang tanong. Number 2, paano ako mananatili sa church? At pangatlo, ano ang magiging resulta kung ako ay mananatili sa church? Kaya iisa-isahin ko po yung 3 topics na ito, and I hope makatulong ito sa inyo. Number 1, sa mga bagong ligtas. Number 2, sa mga kare-restore pa lang. And number 3, kahit sa mga matagal na minsan ay parang napapagod na at parang gusto na nilang huminto, ito ang mensaheng ito ay para po sa inyo. Kaya balikan natin ang John chapter 15. Bakit kailangan kong manatili sa church? John chapter 15. Juan, kapitulo 15. Versikulo 4 at 5. Babasahin ko po muli. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. May 3 bagay dito na dahilan kung bakit kailangan nating manatili sa church. Verse 4, sabi, kayo'y manatili sa akin. Kapag sinabi ng Diyos na kayo'y manatili sa akin, kayo'y manatili sa church, sa pagsasama-sama ng mga ligtas na Kristiyano. Bakit kailangan kong manatili? Sapagkat ito ay utos ng Diyos. Inuutusan tayo. At alam natin, ang formula sa Biblia, sa mga taong sumusunod sa utos ng Diyos, pagpapalain sila ng Diyos. Bakit kailangan kong mag-abide, manatili sa church? Simply because it is a command. Ito po ay utos. At ang utos na ito ay hindi pabigat. Ang utos na ito ay para po sa ikabubuti nating lahat. Tingnan natin Deuteronomy, chapter 10. Deuteronomio, chapter 10. Deuteronomio, chapter 10, verse 12. Verse 12 to verse 13, babasahin ko rin po. Deuteronomio, chapter 10, verse 12 and 13. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumapkad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Verse 13, 3-1, basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikakabuti. Kapag una, parang hindi natin ito maintindihan. Kahit sa akin, when I got saved, bago pa lang, bigla sinabi nila sa akin, Brother Jason, mayroon tayong Wednesday sermon, ha? And then sa Thursday, mayroon tayong fellowship, ha? Sa Saturday, mayroon tayong young adult fellowship, ha? Sa Sunday, mayroon tayong Lord's Day fellowship, ha? Lord's Day sermon, sabi ko, parang araw-araw na to, ah. So, hindi ko pa alam noon. Pero sumunod lang po ako at ngayon naintindihan ko na. Simple lang po. Sa mga baguhan, mahirap nyo pa maintindihan kasi baby Christian kayo. Kahit anong gawin kong pag-i-explain, mahirapan pa kayo. Pero ito lang, just like the baby, kapag naisilang siya, kailangan lang niyang manatili kay mommy and daddy at si daddy at mommy na ang bahala sa kanya.
Natural siyang lalago at lalaki. Ito ay utos para sa ating ikabubuti. Yung iba sa inyo baka ma-burden. Kapag baby Christian pa, may Wednesday daw. May fellowship daw. May mother's group fellowship. May fathers, ang dami. Lagpas na ako sa langit. Nasasabi natin yun kasi hindi pa natin alam. Pero ito po yun. Just abide, just follow. Kasi pag susunod kayo, bagayan ng bata, yun ay para sa iyong ikakabuti. Kapag tayo ay sumusunod, tatanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya bakit ako kailangang magpatuloy, Pastor? Dahil inuutusan ka ng Diyos. Paano po pag hindi ako susunod? Hindi magkakaroon ng pagpapala sa iyong buhay. Simple lang po, halimbawa tatay mo ako at milyonaryo ako, pero naglayas ka. Anong mangyayari sa buhay mo? Hindi mo marireceive lahat ng tulong ko, naglayas ka. Pwede kang lumaki doon po sa tabi ng Shell. Magiging doon. Pasensya na po, mataas ang diesel. Anyway, pwede kang maging pulubi. Pwede kang lumaki doon sa harap ng mga simbahan, humihingi ng palimos. Bakit? Umalis ka sa bahay nyo, hindi ka nanatili sa tatay at nanay mo. Kaya mahalaga ito, kapag naligtas na kayo, magpatuloy lang, abide in the church because God is asking me or commanding me, manatili ka sa akin. Kaya after nyo pong maligtas, kailangan nyo lang pong manatili sa church. Ngayon, Sunday sermon. Mamaya wag muna kayong umuwi, may group fellowship tayo. And then, sa Wednesday, recharge tayo. Parang cellphone, kailangan niyang i-recharge. And then sa mga cell group fellowship, sama kayo. Sa mga young adult, mayroon po kayong Sabado na fellowship. Sa mga high school, Sabado po ng after lunch. And then, dire-diretso lamang po ito. At kung susunod tayo, mag-grow kayo naturally at pagpapalain ng Diyos ang inyong buhay Kristiyano. Balikan natin ang John chapter 15. Yan ang unang dahilan kung bakit kailangan na nating manatili. John 15, Verse 4, yung last part po, yung last part ng verse 4, babasahin ko po, sabi dito, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Malibang kayo manatili sa akin. Anong ibig sabihin? Bakit kailangan kong magpatuloy o mag-abide sa church? Kasi may tendency na hindi ka mag-abide sa church. Pwede po yun, maaaring mangyari na save ka na, pero dahil meron pa tayong sinful nature, marami ka pang alalahanin sa buhay, imbis na magpatuloy, natatalo ka ng laman mo. Tandaan, kapag naligtas ka, hindi ibig sabihin, alam mo na lahat. Marami ka pang hindi alam. Baby ka pa. Kaya may tendency na umalis ka. Kapag ganun, gustong-gusto yun ni Satan. Yes, hindi na tulalago. Yes po, imagine, may isang bata, imbis na nandun sa mami niya, nakagapang, hindi nila nakita, umalis sa bahay, nandun na gumagapang, kawawa yung bata. Ganun ang sitwasyon mo kung hindi ka mag-a-abide sa church. Para maintindihan, may dalawang bagay kasi, physical and spiritual. Sa physical, yung bata, kapag naisilang siya, natural, nag-a-abide lang siya. And then, lalaki po siya, lalaki, habang lalaki, magagamit na po siya, mapagkakatiwalaan na ng mga bagay-bagay, makakatulong na siya. Natural na nag-a-abide yung bata, physical. Pero spiritual, baliktad. Naligtas ka, halimbawa, 30 years old ka na. Mayroon ka ng sariling isip. Pabaliktad po ang spiritual. Hanggang sa parang, yung iyong ideya ay parang maging bata. Para maging, ang bata po, sunod-sunuran lang sa Diyos. Kapag naligtas ka po, mature ka na physically. May isip ka na, kaya minsan matigas ang ulo mo. Mag-abide ka. Pero pag nag-abide po kayo, unti-unti po, pag nasa church kayo, tuturuan kayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba. Minsan, bibigyan niya tayo ng maraming problema para i-break niya yung pride natin. Hanggang sa mag-mature tayo, ang maturity sa church, ito po yun. Ang iyong isip at puso ay parang nagsasubmit na talaga sa kalooban ng Diyos. Kaya nga may tendency kasi physically, may isip ka na, may sariling ideya. Kaya minsan, sinasabi ng cell group leader, manatili ka, magpatuloy ka sa church. Ay, uunahin ko pa ba yan? Mayroon ka na, magdadahilan ka na. Kaya sabi niyan, malibang kayo manatili sa akin. Kaya niya tayo inuutusan kasi may tendency ayaw nating sumunod.
Kaya ano ang payo ko bilang pastor? Sabi niya, malibang kayo hindi manatili sa akin, kailangan sumunod lang kayo. Kapag kayo sumunod, yung ideya nyo unti-unting wawasakin ng Diyos, yung katigasan ba ng ulo. And then later on, pag nag-mature ka, iaasa mo na talaga sa Diyos. Aasa ka na. Pag bago po kayo, may halo pa yan. Diyos at yung ideya ko. Ayaw mo pang sumunod, pero just abide in the church. Yung prosesong ito natural. Minsan nagtuturo po ako, pero ayaw nilang sumunod. Hindi ko mapilit. Bakit? May sarili pa kasi siyang ideya. Kaya pinagpipray ko, manatili lang sa church ang brother o sister na ito, time will come, magmamature siya. Ang maturity po, yun po yung parang baby na sumusunod lang sa Diyos. Yun po yung maturity. Naiwanan na niya yung sariling ideya niya, mga katigasan ng ulo, at lubos na siyang sumusunod sa Diyos. Kaya, there's a tendency talaga na ayaw mong mag-abide. Kaya inuutusan niya tayo, abide in me, manatili ka sa akin. Manatili kayo kasi, number 1, ito ay utos. Number 2, kasi may tendency na hindi ka sumunod. Kasi kahit ligtas na tayo, may tinatawag tayong sinful nature. Likas sa pagkamakasalanan. Nariyan pa rin yung kasalanan. Natubos na po yan lahat, pero nandyan pa rin, minumulto tayo ng dati nating pagkatao. Ang dating pagkatao, anong gusto niya? Pasarap lang sa buhay. Gaya ngayon, yung iba hindi nila na talo yung kanilang laman. Pagod sila sa summer retreat, kaya next week na lang ako magsisimba. O, anong gagawin ko? Magagalit ba ako? Hindi. Naintindihan ko. Bakit? Immature pa yung faith niya. Sumusunod pa siya sa kanyang physical at hindi pa sa spiritual. Pag nag-mature kayo, mas side na kayo ng spiritual. Okay? Kayo po, nandito ngayon, at yung mga newcomers na bagong ligtas na Kristiyano, mahalaga itong topic na ito. Kaya, mag-abide kayo dahil utos ito ng Diyos at may tendency, alam yan ng Diyos, sa baka ayaw niyong magpatuloy. Tingnan natin Hebrews chapter 10. Maging si Pablo, alam po niya na may mga tao, bagaman kailangan nilang manatili sa church, pero hindi nila ginagawa. Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. Bagong tipan, mga Hebreo, chapter 10 verse 25. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Huwag daw nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. May iba na ayaw nilang mag-abide. May iba na ayaw nilang manatili kasi baby Christian pa. Hindi pa niya alam. At kung walang mag-guide sa kanya, mahirap talaga. Kaya my dear brothers and sisters, na nauna, makinig kayo, yung mga bago, lagi nyo dapat yan pinupuntahan. Lagi nyo dapat yan niyayaya. Kasi ang baby walang kakayahan pa. Yung bagong sanggol, nakapaglakad ka agad? Hindi ho. Kaya huwag kayo pong maasar. Huwag kayong parang malungkot. Grabe to, pag hindi ko iti-text, di pupunta. Minsan sinusuhulan ko na nga. Binigyan ko na ng bahay at lupa. Ayaw pa rin. Diba? Yes po, tingnan niyo po yung bata. Pero pag nag-grow yan, sa kanyang faith, makakatulong na rin yan at pasasalamatan kayo ng malaki. Okay? Kaya, ugali ng iba, ayaw nilang mag-abide. Kaya ngayon, sabi ng Diyos, just follow. May tendency kang sumuway, pero basta sumunod ka lang at magiging maayos ang iyong Christian life. Pangatlo, balikan natin ang John chapter 15, verse 5. John chapter 15, verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sa last part, kung hiwalay kayo sa akin ay wala kayong magagawa. Bakit kailangan kong mag-abide sa church? Dahil kung hiwalay ka sa Diyos, sa church wala ka nang magagawa. Para ka pong sasakyan na walang diesel. Parang okay, pero hindi yan tatakbo. Ganun ang mga hindi nagpapatuloy, nag-a-abide sa church. Kung wala kayo sa church, ano ang magiging resulta? Wala na kayong reward.
Walang mangyayari. Tignan nyo sa verse 6. Basahin po ninyo. John 15 verse 6, ito po yung magiging resulta kung hindi kayo mag-aabide. Basahin po ninyo. 3, 2, 1. Hindi po impyerno yung apoy dito ha, hindi ho. Anong ibig sabihin nito? Gaya ng sanga, kung hindi po siya mananatili sa puno, anong mangyayari? Malalanta na siya. Wala na, hindi na magbubunga. Good for fire. Hindi yun impyerno. Ang ibig sabihin, wala kang bunga, wala ka ng reward. Wala kang magagawa para sa Diyos. Pag nag-rapture, pag harap mo sa Diyos, katabi mo yung kriminal na naligtas sa tagiliran ni Jesus Christ. Pareho tayo, wala tayong reward. At least ako, sabi niya, namatay kasi ako kaagad nung naligtas ako. Pero ikaw, marami ka pang time, wala kang ginawa. Sasabihin mo, hindi kasi ako nag-abide. Tandaan niyo po ito. Kaya kung hindi kayo mag-a-abide, masusunog ang reward. Even your testimony. Minsan yung mga tao na nandito sa church at wala na sila ngayon, wala na, nawawala na yung testimony nilang maganda. Kasi hindi na sila nagpatuloy. Kaya mag-abide lang kayo para makalikom kayo ng maraming reward sa harap ng Diyos. Bibigyan niya kayo ng putong ng kaluwalhatian dahil sa mga ginawa niyong paglilingkod sa church, pagsasakripisyo, pagsama sa maraming summer retreat. Kaya nga, alam niyo po, wag lang kayong dapat ligtas lang. Dapat may reward din. Sa mga estudyante, minsan, nadulungkot ako, okay na ako, pasado lang, 75, okay na. Kung magagawa naman, why not summa cum laude? Di ba? Masayang-masaya yung nanay at tatay natin yung anak ko. Hindi yan nag-aaral. Summa pa. Summa cum laude. Galing. Para pagharap natin sa Diyos, may reward tayo. Kaya abide in the church. Para hindi masunog yung mga sakripisyo mo, hindi mawalang kabuluhan yung mga ginagawa mo. Kasi kung wala kayo sa church, ang mga gagawin nyo, mga gawain ng taga-sanlibutan. Kaya mahalagang nasa church kayo lagi. Kaya wag po kayong magtatampo sa amin, bakit ang dami-dami ang busy-busy sa church? Bakit? Because we are the church. At yun po dapat ang ating gawin. Laging nagsasama-sama, naglilingkod sa Panginoon. Sa church tayo matututo, sa church tayo lalago, and later on, sa church kayo magkakaroon ng bunga. Kaya kung hindi kayo mananatili, masusunog lahat ng reward. Pagharap nyo sa Diyos, pasang-awa lang. Wag po dapat. Tinuturuan tayo ng Biblia na wag lang ligtas. Dapat, mayroon tayong reward. Okay? Kaya yun po yung mga dahilan kung bakit kailangan nating manatili sa church. Pangalawa po, paano ngayon? Mahalagang tanong, paano ako, pastor, mananatili? Kaya ituturo po dito sa atin sa John 15, paano ba tayo makakapag-abide sa church? Balikan natin John 15, verse 3. Ito ang first step para makapag-abide kayo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Anong ibig sabihin ng malinis dito? Naligtas ka na. Makakapag-abide ka once ligtas ka na. Kaya dapat, number 1, magkaroon ng bawat isa sa atin ng kasiguruhan, assurance of salvation. Tanong ko, ligtas na po ba talaga kayo? Ilang percent? Buti na lang, baka may sumagot 200%. Lagpas ito. Okay na yung 100%. Ang ibig sabihin ng 100%, sure na ako. Gusto ko pong bigyang tuon yung sinabing malinis na. Ito po ang ibig sabihin na linis na sa ating mga kasalanan. At ano po ang luminis sa atin mula sa ating mga kasalanan? Ang banal na dugo ng Panginoong Jesus. Tingnan natin Apocalypse. Revelation chapter 1 verse 5. Apocalypse chapter 1 verse 5. Revelation chapter 1 verse 5. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinunos sa mga lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. In English version, sabi sa English, yung part na yon, to Him who loved us and washed us
from our sins in His own blood. Kaya mas maganda dun sa English, sa Kanya na naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa paggawa ng mabuti, pagsisimba-simba. Ang kaligtasan ay isa lang. Ito ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng Panginoon kasi yung dugo, yun ang lilinis sa ating mga kasalanan. Yes po. Kaya nga, mayroon pong kantang, Are you washed in the blood? Are you washed in the blood? In the soul-cleansing blood of the Lamb. Dugo ng kordero. Siya po si Kristo. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kinahugasan na ba kayo? Parang hindi pa. Nahugasan na ba kayo sa dugo ni Kristo? Yes. At kung malinis na, dito na magsisimula, if you are saved, dun na pwedeng utusan na manatili. Diba? Bago ka lumago, kailangan mo munang maipanganak. Ang step po dapat, birth, and then growth. Tama? Yung bata naman, hindi makakapanatili sa kanyang nanay kung di pa siya naipapanganak, kung wala pa siya sa mundong ito. Kaya kailangan niyang maisilang. Tayo rin po, maborn again. Kapag ligtas ka na, manatili ka lang sa church. Kaya mahalaga yung assurance of salvation. Okay? Kung may assurance of salvation kung ligtas ka na, nasa iyo na ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ito ang mag-guide sa iyo na manatili sa church. Isang halimbawa po sa Lumang Tipan, unang Kronika, chapter 12. Tingnan po natin. 1 Chronicles, chapter 12, verse 16 to 18. Ibahagi ko po ang kwento ni Amasai. Unang Kronika, chapter 12, verse 16 to 18. Babasahin ko po from verse 16 to 18. Pumunta sa muog na kinaroroonan ni David ang ilan sa mga anak ni Benjamin at Judah. Si David ay lumabas upang salubungin sila at sinabi sa kanila, kung kayo pumarito sa akin para sa kapayapaan at upang tulungan ako, ang aking puso ay mapapalakip sa inyo. Ngunit kung upang ipagkanulo ako sa aking mga kaaway, gayong walang kasamaan sa aking mga kamay, makita nawa ito ng Diyos, ng ating mga ninuno, at sawayin kayo. Verse 18, At ang Espiritu ay dumating kay Amasai na pinuno ng 30, at sinabi niya, Kami ay sa iyo, David, at kasama mo, o anak ni Jesse. Kapayapaan, kapayapaan ang sumainyo, at kapayapaan sa iyong mga katulong, sapagkat tinutulungan ka ng iyong Diyos. Nang magkagayo tinanggap sila na David, at ginawa silang mga pinunong kawal ng kanyang hukbo. Bigyan ko po kayo ng background ng kwentong ito. Sa panahong ito, tinutugis ni Haring Saul si David. Maraming hukbo si Haring Saul at gusto niyang patayin si David. Pero mayroon pong mga sundalo, mga warriors na pumanig kay David, isa po si Amasai. Kung titignan po natin, mas pwedeng piliin ni Amasai kay Saul. Kasi si Saul po yung reigning king, pero pinili na ng Diyos na hari, si David, hindi pa siya makaupo. Kasi nga, tinutugis siya ni Saul. Malakas si Saul noon. Pero mas pinili po ni Amasai na manatili, sumama kay David. Bakit? Sa verse 18, at ang Espiritu ay dumating kay Amasai. Si Amasai ay simbolo ng ligtas na Kristyano na may Holy Spirit. Kaya nakikita niya kung ano ang mas mahalaga. Si Saul ay simbolo ng sanlibutan. Si David ay simbolo ng Diyos, ng Panginoong Hesus. At sa church, kumikilos ang Holy Spirit. Kaya mas pinili niya si David, hindi kay Saul. Ganon din po, mahalaga, pag sure na kayo sa salvation nyo, nasa inyo ang Holy Spirit. Kailan ba dumating ang Holy Spirit sa atin? Nung tayo po ay naligtas. Efeso chapter 1, tingnan po natin. Efeso chapter 1 verse 13. Efeso chapter 1 verse 13. Malaga po ang topic ng Holy Spirit, lalo na sa mga ligtas na Kristiyano. Efeso 1:13, Sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo.
Dumating ang Holy Spirit nung araw na nakarinig ka ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Nung sumampalataya ka, anong sinampalatayanan mo? Na ang iyong mga kasalanan ay napatawad na lahat sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, dumating sa iyo ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit nito, nasa iyo, bibigyan ka niya ng discernment. Gaya ni Amasai, bagaman mas okay kay Haring Saul, dahil siya yung reigning hari, pero pipiliin ko si David. Bakit? Nakita niya, ang Diyos ay kumikilos kay David. Gayon din po sa atin. Alam niyo po, pag naligtas ka, mamimili ka, sanlibutan pa ba? Parang ang ganda-ganda ng sanlibutan, pero sa church minsan parang mahirap, pero piliin nyo ang church. Bakit? Sa church kikilos ang Diyos. Through the power of the Holy Spirit. Kaya minsan may mga na umualis sa church, pero dahil may Holy Spirit sila, babalik at babalik yan, gagawa ang Diyos ng paraan para makabalik sila. At kapag bumabalik sila, nandito tayo uli with wide arms open. Brothers and sisters, salamat sa Diyos, bumalik ka na. Kasi sa mga naka-restore, it was because of the Holy Spirit. Nakita niya, lantang-lanta ka na sa sanlibutan. Gumamit siya ng mga brothers and sisters para puntahan ka, para ipaalala uli sa iyo ang iyong kaligtasan. Sumama ka uli sa summer retreat at ngayon nakapag-restore po kayo. Salamat sa Diyos at sa Holy Spirit. Napakahalagang nasa church kayo because the Holy Spirit works mightily in this church. At nasaksiyan ko po ito sa aking Christian life. Isa pa, Efeso chapter 2, verse 19 to 22. Efeso chapter 2, verse 19 hanggang 22. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, na itanayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Nasa Kanya kayo rin ay magkakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya dapat pag naligtas ka, you must know you have the Holy Spirit na po. Parang tayo, nung bata tayo, hindi natin alam na may mga lamang loob tayo. May atay, hindi mo alam, pero nandyan na yan. Ganun po, pag naligtas ka, ang Holy Spirit, natural lang po na darating sa'yo. Huwag niyo pong tatawagin na parang isip niyo, pag tinawag niyo siya, sasama siya sa inyo, and then makakaramdam kayo ng kung ano-ano. Gutom lang yan. Ang Holy Spirit, hindi mo mararamdaman, natural po siyang mapapasa atin kapag tumampalataya na tayo sa kaligtasan. Kaya nga, natural, may instinct na tayong manatili sa church. Parang bata, kahit hindi niya pa nakita yung mama niya dahil di pa siya makakita, pero may instinct siya, mama ko to. Ibigay mo sa ibang nanay, iiyak yan. Pero kung si mami na niya ang kakarga sa kanya, yung pong, gumaganon, bigla, mawawala. Gaganon na. Yes po. Yes. Alam niya, ang tinig ng nanay niya, may instinct. Pag may Holy Spirit na kayo, nagbibigay sa atin ng instinct to just abide in the church. Bakit minsan, hirap na hirap mag-abide yung iba, kailangan pang ma-assure ang salvation po talaga. Kaya paulit-ulit ang Bible seminar natin. Baka yung iba sa inyo nagsasabi, bakit paulit-ulit lang naman yan? Batch 2, Bible seminar, iba-iba lang yung speaker. Tuturuan ko po kayo. Because the Bible is the old story. Pareho lang po. Kung nag-iba, may problema tayo. Hindi yan katotohanan. Tignan niyo po, the sun rises from the east and sets saan? Sa west. Meron ba kayong buhay na yung sun ay nandun sa timog lumabas? Because it's a fact. Yun na po yung katotohanan. Ang katotohanan hindi nagbabago pa ulit-ulit lamang hanggang sa ma-assure ang iyong salvation. Kaya huwag kayong magsasawa sa ating summer retreat, sa ating Bible seminar. Bakit? Baka kasi ikaw mismo hindi pa talaga naliligtas. Maring alam mo ang salvation sa isip pero wala pang genuine repentance. And it takes time. We know that. Kaya paulit-ulit tayo.
Kapag ligtas ka na, yun na po. Sabi sa verse 22, magkakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya may napakagandang kanta. Ang pamilya ng Diyos ay munting langit. The church, isang maliit na version ng langit. Yes po, dahil nandun ang Holy Spirit kumikilos. At dun ka pasasaganain ng Diyos. Kaya, never ever leave the church. Continue. Mag-abide po kayo sa church. Magagawa niyo yun kung may assurance na po kayo ng salvation. Kaya dapat, 100% sa puso mo, ligtas ka na po talaga. Pangalawa, balikan natin ang John 15:7. Kaya paano ako mananatili sa church? Number 1, dapat sure ka muna sa kaligtasan mo. Pangalawa, eto po yon. John 15 verse 7. Babasahin ko rin po. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Paano ako mag-a-abide sa church? Sabi dito, kung kayo mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, you must abide in the Word of God. Dapat manatili sa salita ng Diyos. Kaya sa mga baguhan, patuloy lang po kayong makinig ng salita ng Diyos. Ang pananatili sa salita ng Diyos ay yung continuous listening, reading, studying the words of God. Kaya nga sa church na ito, kaunti lang yung choir, yung pagkanta, the rest, puro Bible. Puro Bible seminar tayo. Nakafocus ang church natin sa words of God kasi ito ang pinaka-mahalaga. Habang tumatagal yung mga baguhan, dapat magkaroon na rin po kayo ng Bible. Kasi ang tunay na pananatili sa Diyos ay pananatili sa Kanyang mga salita. Pero, meron po akong warning. Marami rin po kasi ang gumagamit ng salita ng Diyos. Pag hindi save yan, walang kwenta. Alam niyo po ba maging si demonyo ay gumagamit na din ng salita ng Diyos? Kaya dapat may discernment tayo na manatili sa tunay na church na nangangaral ng tunay na salita ng Diyos. Kaya ito rin po ang payo ni Pablo. Tingnan natin ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 14 to 15. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 14 to 15. 2 Timothy, chapter 3, verse 14 to 15. Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Verse 15. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung scripture, kasulatan, tinuruan niya tayo tungkol sa kaligtasan. Ngayong ligtas ka na, atras tayo sa verse 14, kailangan mong manatili sa mga bagay na iyong natutunan at matagdag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Kahit kayo po ay dumadalo na sa mga Christian churches, kung hindi kayo naligtas doon, at naligtas kayo dito sa church natin, dito ka raw manatili, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. May mga cases kasi dahil may relihiyon tayo, nakapakinig tayo ng Bible seminar, naligtas tayo, dahil baby pa kayo at hindi nyo pa alam, minsan ganito yung sinasabi sa akin, salamat po pastor, naligtas talaga ako dito. So sister, sa linggo, kita tayo, may church na po kami eh. Sinong gumawa ng church kayo? Ang tunay na church ay ligtas na church. At kung dito mo natutunan ng kaligtasan, tunay na church ito. Doon sa kabila, hindi mo natutunan ang kaligtasan. Kaya nga, hindi tunay na church yun. Bakit? Sino bang makapagtuturo ng tunay na kaligtasan? Tunay na church. At dahil naligtas ka sa tunay na church, doon ka manatili. Ang ibang church, alisin ko yung term na church, denomination na lang. Denomination lang yon. Ang turo nila, kung paano gaganda ang buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Mga ganun lang ang sinasabi nila. Gaganda ang business mo. Praktisadong praktisado. Kaya nga, the fact na we invited you and you got saved here, it means narito ang tunay na church. Kaya dun ka po dapat manatili. Kaya warning, ang pananatili sa words of God, pananatili sa church na nangangaral ng tamang salita ng Diyos dahil ligtas na po sila.
You cannot just stay and listen to other denominations. Mali po yun. Pero pag ligtas ka na, magkakaroon ka ng discernment. Marami akong experience. Nag-church sila sa atin na ligtas, pero kinalingguhan, yung first month nila, hindi sila nag-abide, doon sila sa kabila, na walang kaligtasan, pero bumalik sila. Anong sabi pagbalik? Pastor, parang iba na talaga doon. Iba? Dito po, tama dito. Dito ko talaga, tunay dito. Tama yung doon, kung ano-anong ginagawa. Minsan, pinapatumba kami. Hindi po pinapapatay yung tumba, sorry. Pinapatumba. Natumba. Minsan, puro lang kantahan. Nangingilabot nga ako kasi yung mga katabi ko, maya-maya, tumatawa. Maya-maya, ngumingiti. At puro pera ang sinasabi. Puro pera. Magbigay kayo. Siksik. Liglig. Umaapaw daw. Pero hanggang ngayon, kulang pa rin ako. Walang apaw. Sila lang ang umaapaw. Okay, my dear brothers and sisters, anyway, if you have the Holy Spirit, you will discern. Madidiscern mo po ito talaga. Kung ligtas ka na, alam mo na kung sino ang mangangaral. Mabibigyan ka kasi nasa iyo na ang Holy Spirit. Kaya sabi dito, manatili kayo doon sa inyong natutunan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Tanong ko po sa mga bago dito, mga newly saved brothers and sisters, kanino po kayo natuto ng kaligtasan? Sa church ba na ito o hindi? Dito. Kaya dito po kayo manatili. Parang bata. Ang bata ba, ipinanganak ni nanay, sa kabilang bahay siya nananatili? Sa nanay niya, tama mali? Mayroon po ba dito na bata, pagkapanganak niya, ayaw niya sa nanay niya, dun siya gusto niya sa kapitbahay. Ayaw kita, pangit ka mami, sabi niya. Pag ganun yung anak mo, parang tiyanak to Tama mali? Walang ganung bata. Ang hinahanap niya ay milk ng kanyang mommy. Totoo po ito. Amoy ng kanyang mommy. Nagkakaroon siya ng peace. May instinct siya, mommy ko to. Ang church ay parang nanay natin. Ito ang mag-aalaga sa atin. Ito ang magpo-provide sa atin ng milk. Hindi nyo pwedeng kunin ng milk sa iba, sa kapitbahay. Kasi sa mga baguhan, ganito po yun, may mga denomination kayong pinuntahan, may mga kumari ka doon. Mari sa amin naman, ikaw sa linggo, mali. Sa amin ka para maligtas ka, ikaw ang mag-iyaya. Dahil nakakita ka na ikaw dapat ang mag-iyaya, nasa dilim pa rin sila. Kaya dapat alam nyo kung kanino kayo natuto, dito sa church na ito, doon kayo manatili. At habang nananatili kayo sa church, mananatili sa words of God, natural na po, nasasagana ang words of God sa inyong puso. Colossus, tingnan natin. Colossians chapter 3, verse 16. Colossus chapter 3, verse 16. Colossus chapter 3, verse 16. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Sa verse 16 sa una po, sabi niya, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ano po ito? Para mas maintindihan, parang sponge. Yung sponge parang magaan lang, di ba? Pero pag nilubog mo sa tubig, sisip-sipin ka agad niya yung tubig. Kailangan nyo lang lumubog sa church, naturally, mag-abide kayo, mapupuno po kayo ng salita ng Diyos. At kapag piniga kayo ng mga pagsubok sa buhay, lalabas mga matatamis na salita ng Diyos. Mapagtatagumpayan nyo po yung mga problema sa buhay. Kaya all you have to do, mag-abide tayo sa church. Ano po yun? You must abide in the words of God. Mahalaga po ang salita ng Diyos. At kapag sabi dito, kapag nananatili tayo sa kanyang salita, hingin daw natin yung gusto natin o hiling, at yun po ay ibibigay, gagawin ng Diyos sa atin. Balikan natin, John 15, verse 7. John chapter 15, verse 7. Kung kayo'y mananatili sa akin, ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kapag kayo po ay nananatili sa words of God,
Kapag nasa inyo ang words of God na natili sa church, unti-unti niyong matututunan kung ano ang gusto at ayaw ng ating tatay. Para maintindihan, ang anak na laging kasama ang tatay at nanay niya, naririnig niya lagi ang tinig nila. Natututo siya sa kanilang katangian at nalalaman niya kung ano ang tama at mali sa kanila. Nalalaman niya kung ano yung gusto at hindi gusto nila. Kapag kayo po ay nasa church at patuloy niyong naririnig ang salita ng Diyos, malalaman mo ang gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, at ang prayer mo, yun na po mismong kalooban ng Diyos. At kung ang prayer natin ay kalooban ng Diyos, hingin daw natin ang anumang nais natin, iyon ay gagawin para sa atin. Kaya ganito kahalaga ang manatili sa church. Habang natututo kayo ng words of God, you will discern kung ano yung kalooban ng Diyos. Dahil alam mo na yung kalooban ng Diyos, yun ang hihingin mo, natural, ibibigay niya sa iyo. Kapag ang salita ng Diyos nasa puso mo, ang hiling mo ay ang mismong kalooban niya. Tandaan niyo po ito. Yung mismong prayer mo, yun agad ang kalooban ng Diyos. Kasi natuto ka na. Kaya you have to immerse yourself in the words of God. Okay? May proseso. Sa mga baguhan, huwag kayong ma-pressure. Pag wala pa kayong Bible, all you have to do is to listen. Alam niyo po, sabi ng mga scientists, ang pinakahuling nawawala kapag mamamatay na ang tao ay ang sense of hearing. Nakadesign yon. Kaya makinig lamang kayo. Faith comes by hearing, Romans 10:17. Habang nakikinig kayo, patuloy 1 buwan, 2 buwan sa mga fellowship at Sunday sermon, ilalagay ng Diyos yung desire, titingin ka sa kanan, may Bible siya. May Bible. Ako wala. Oh, bibili na nga ako ng Bible. Bibili ka na rin. Ang sarap po ng pakiramdam kung may bagong Bible ka. And then, babasahin mo na. Nagno-notes ka na rin. Time will come, magbabasa na kayo. And then, time will come, anong gagawin nyo? Sasama ka na sa memory verse. Taas, noo ka nang magme-memory verse. Pag pinatayo kayo, syempre, i-recite mo na. Pero bakit marami pa rin ang hindi pa nagre-recite? Baka nandun pa rin sila sa stage na hearing and reading. It takes time. Pero Pastor, 10 years na ako. Nandun pa rin ako sa hearing and reading. Mag-counseling tayo mamaya. Simple lang yan. Dapat memory verse. Kaya ang pag-abide sa church ay pag-abide sa words of God. Kahit ngayon, kahit kanina, bago ka hindi ka nakapagbasa, dahil nandito ka, nai-immerse ka na sa words of God. Sa akin yung sermon ko, kahit isa lang yung matutunan mo, masaya na ako. Malaking bagay na po iyon. Okay? Next po, ano pa yung pag-abide sa church? You must abide in God's love. John chapter 15. Balikan natin. John 15 verse 9 to 10. 9 to 10. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtubad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Abide in God's love. Ano po ang pruweba na nananatili ka sa church? Ang church po, ibinahagi ng Biblia para maintindihan, ito rin po ay body of Christ, katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo, tayo po ang individual parts. Kaya iba-iba ang gawain na sa church. Yung iba, parang bibig. Gaya kami, mga minister, nagpipreach kami. Yung iba, kamay. Yung mga women's group natin, grabe yung nakita kong pagluluto nila doon sa retreat center. Ang ganda ng ingredients nila. Ingredients nila ay pag-ibig. Mga men's group. Lakad dito, lakad doon, nagmamarshal. Yung mga young adult group, nasa registration, iba't ibang ministry, iba't ibang gawain. We are the church, body of Christ. May kanya-kanyang gawain tayo sa church. At dito, napapatunayan sa body of Christ ang pag-ibig. Kaya nga, anong utos sa atin? Love one another. Kaya, anong pruweba na nanatili ako sa church kapag sinusunod ko ang utos ng Diyos? Tingnan niyo po yung body of, my body. Tingnan niyo po itong hintuturo ko. Ano ang pruweba na nakakabit ito sa akin? Sasabihin ng utak at ulo ko, galaw ka. O gagalaw siya. Yeah? Sige, putulin niyo yan. Sabi niyo, galaw ka, hindi yan gagalaw. Putol na eh. Tama? Ano ang pruweba na nanatili tayo sa church? We obey the command of our head, our Lord
Jesus Christ. Okay? Tingnan yung pikilay ko. Dahil nananatili siya, uutusan siya ng utak at ulo ko, kindat ka. Yeah? Yes po. Yes. Kaya, yun ang talagang, pag nakikita ko ang mga brothers and sisters, kahit hirap na hirap sila, sumusunod, pumupunta sa summer retreat, tuwang-tuwa ako. Ebidensya yun na nag-a-abide talaga siya sa church. Alam niyo po, kahit nandito ka, hindi ka naman sumusunod, may problema. Kasi nakakabit ka sa katawan ni Kristo, susunod ka. Close, open, close, open. Oh, sumusunod siya. Di ba? Kasi nasa katawan ko siya. Kung ito naputol, close, open. Hindi, wala na yun. And that's why you have yung abiding in the church, yun ay pagsunod sa utos ng Diyos. At ang utos na yun, abide in God's love. Kaya nga, dapat tayong magmahalan sa isa't isa. John 13 verse 34. Ito isa pinakamahalagang bagay sa church, pagmamahal. John 13 verse 34. John 13 verse 34. Basahin po natin, napakagandang talata, John 13 verse 34, 3, 2, 1. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Love one another. Why? Minahal tayo. Bakit natin mahal ang Diyos? He first loved us. At dahil may pag-ibig na natanggap, natural natin itong ma-share sa mga brothers and sisters. Simple lang. Pag nagpabango ka, no need na sabihin, nagpabango ako, maaamoy nila ang pabango. Ano ba dito, nagpabango ako? Gaganong-ganon siya. Dumaan ka lang, bango ah. Yes, if you have love, naligtas ka na, nag-a-abide ka sa church, natural po lalabas ang pagmamahal. Bakit? Lagi mong matatanggap ang pag-ibig ng Diyos at lalabas yun. Kaya nga, inaalaw ng Diyos na may mga immature pa sa church. Iba-iba yung ugali ba natin? Nagkakabanggaan. Anong gagawin natin? Magmahalan. Mayroon bang katawan, parte ng katawan na nag-aaway sila? Halimbawa, bigla akong uminom, di ba? Maligam-gam ang ni-request ko. Halimbawa, hindi ko napansin mainit pala. Napaganon ako, pagagalitan ko ba yung kamay? Bakit mo sinubo sa akin? Hindi. Itong kamay ko, bigla, itatouch niya. Then, yung labi ko, kung napaso yung dila ko, gaganon siya, magpo-provide siya ng saliva para ma-cool down. Tama? Tulong-tulong. Kahit minsan nagkakabanggaan. Kapag naipit ba, natulog ako at naipit itong tenga ko kinabukasan magtatampo, ang daya nyo kagabi, dinaganan nyo ako, alis na ako, umalis siya, pumunta siya doon. Mayroon po bang ganon? We love the body of Christ, we love one another, we work together. Hindi ko lang makot yung kanta kanina, pero may maganda doon. Nagsasama-sama for one purpose. Together, we love one another. Natural po yung mangyayari. And that's why may mga immature minsan, kailangan natin silang mahalin. Huwag niyo po. Pag immature pa, wala pang kaya, just understanding ang kailangan nila. Alalayan lang natin sila. Hindi yung minsan, pag matigas ang ulo, alisin na natin to sa group chat. Huwag niyong gagawin yun. Immature pa yun eh. Sino magmumukhang immature? Ikaw. Bata pa yun eh. Marami pa siyang hindi alam. Huwag niyong pagalitan, kundi suklian siya ng pagmamahal. Magagawa niyo ito kapag mature ka na. Bigyan ko kayo halimbawa. Revelation chapter 1 verse 14. Apocalypse chapter 1 verse 14. Mahalaga mag-grow tayo sa love ni Jesus Christ. Kapag ganon, matatanggap natin kahit sino, kahit pasaway. Yes po. Revelation chapter 1 verse 14. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa, gaya ng nyebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Nakita ni Apostol Juan sa pangitay ng Panginoon, at ang pagkakadescribe niya sa kanya, ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa. Ito ay simbolo ng wisdom. At parang matanda, eternity siya eh. Sino ang madaling magmahal? Yung lolo o yung bata? Si lolo. Di ba? Kaya minsan nagsiselos tayo dun sa apo niya. Pa, nung ako yung hindi mo ko nabigyan yon. Pero itong apo mo, mahal na mahal mo. Bakit kaya? Dahil tumanda na si lolo,
marami na siyang karanasan sa buhay, may wisdom na at punong-puno na ng pagmamahal. Kaya nga sa church, kailangan lang nating maging lolo. Ano po yun? Mag-mature para madali mong ibigin ang bawat isa. Yes po. Kaya dapat mag-grow tayo. Kapag ikaw po ay nag-grow, you easily share the word, the love of God. Bakit? May pagkakaiba. Yung baby, and then yung mature. Yung baby, alam po natin ang ugali ng baby, selfish po siya. Ito po ay mapagbigay. Giver na po siya. Makasarili. Di ba yung baby, gusto lang niya sa sarili niya? Tama, mali. Tingnan niyo po yung bata. Iihi lang kung saan niya gusto. Kung may gusto niya, ah! Tama? Ganon din sa church. May mga baby pa kaya. Huwag niyo, pag mayroon po bang baby na pumupo, pinapalo mo, huhugasan mo siya kasi alam mo, baby pa siya. Ganon din sa church. Dapat alam po natin ito. All you have to do is maging mature ka. Ako po bunso. Kaya alam ko ito. Kahit yung damit ng kuya ko, ako una nagsusuot. Pagbigyan mo na, kapatid mo yan eh. Kaya yung kuya ko, nagbibigay. Opo, kabibili niya ng damit niya, kukunin ako una magsusuot. Kaya dahil bunso, makasarili. Naintindihan ko sa church, tama. Yung mga baby, hindi pa nila alam yung malalim na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga yung mature, alam na niya, mas malaki na yung pag-ibig niya, kaya siya ang magbibigay ng love ngayon dito sa baby Christian. Ganon dapat sa church. Ngayon, i-check niyo po yung faith ninyo. Kung ikaw po ay parang di mo pa kayang ibigay yung love, it means nandito ka pa rin. Ipagpipray ko na mag-mature ka. Kahit sino. Walang pinipili ito. Kahit member o kahit nandito nang nagtuturo. Maturity is tested when you can love to the unlovable. Yun na po yung maturity. You accept everyone. Pasaway, maayos. Hindi yung, ito gusto ko to, sumusunod sila sa akin. Ito, ayaw ko to, ano? Immature. Ang nagmamature sa church, kaya niyang tanggapin ang lahat. Kaya bawat isa sa atin, mag-check tayo. Kung may mga misunderstanding ba, parang nagiging selfish ako. At parang gusto kong awayin yung iba, it means baby ka pa. Anong gagawin ko? Ipagpipray ko na mag-mature ka. As we grow and mature in the church, it is easy to love. Madali na lang magbigay ng pag-ibig. Mga nanay, dahil mahal niya yung bata, di ba? Ibibigay nyo. Kahit hindi, gutom ka pa, pero yun lang yung pagkain nyo, sabi ng anak mo, ma, gutom ka ba? Sa'yo, hindi, anak, gutom na ako. Ikaw nang kakain. Tama? Nagpaparaya ka kasi ikaw ang mature. Meron ba ditong nanay? Nauunahan niya ng pagkain yung anak niya? Bahala ka dyan. Makasarili yun. Wala akong narinig na ganon. Uunahin niya yung anak niya para makakain. Tama? Kahit hindi tayo nakakain, makakain lang siya. Kahit mamatay tayo, mabuhay lang siya. Sometimes pag they are sick, ano yung sinasabi natin sa Diyos? Panginoon, ibigay mo na lang sa akin yung sakit niya. Huwag lang siya, mahal ko siya. Ganun ang mature na pag-ibig. Tama? That's why we have to abide in love. Sa mga bago, aalagaan kayo ng church. Okay? Pero huwag namang lumaki yung ulo, ha? Sunduin niyo ako. Kung ayaw niyo, hindi ako pupunta dyan. Kapag ganon, mas matagal kang mag-mature. Pero dapat ganito, bakit grabe sila? Mali na yung ginawa ko, pero tinanggap pa rin nila ako. Grabe sila, sinusundo pa rin nila ako. Ganun po yung na-realize ko nung ako rin yung bago. Oh, pinagsasangyupsal pa ako. Wow. Oh, dadalhan pa ako ng masarap na pagkain dun sa kitchen. Nakita ko po yung sakripisyo nila. And that's why, nagpasalamat ako. Kasi kung di nila ako inalagaan, baka wala ako ngayon. Lumaki rin po ako sa pagmamahal sa church. At sa lahat ng mga dagok ng buhay ko, sino ang naroon? Ang church. Sila ang katuwang ko. Nagkasakit, maoperahan sila. Ang tumulong, sila ang nag-text. Sila ang nandyan. We are the church. Kaya, mahalin nyo ang church na ito. Sa mga dagok ng buhay nyo, sila ang pupunta sa'yo. Masunugan man kayo, mamatayan man, nandyan silang aalalay sa inyo. Bakit? Yung iba sa church, nag-mature na talaga. At ang kanilang ginagawa, they just want to share love. Puro na lang love, love.
Yeah, kaya mag-grow. Abide in the church. Una, pag baby Christian, ganito pa lang. Pangalawa, pag lumalaki ka na, pag ano na, kaya nga, pag may mga problema, yung mga mature, oh, it's okay. Let's just love them and support them. Grabe, marami akong nakausap ngayon. Nung baby Christian ako, maraming problema pa sa church kasi immature pa. Pero sila, let's just pray. Don't worry. God will help us. Kaya natandaan ko po yun. Sabi ko sana, ma-reach ko rin yun. Yes po. Kaya all you have to do is to abide in God's love. Matututunan natin ito isa-isa. Una, pag baby Christian, you receive the love more. But pag nag-mature ka na, you have to share the love more. Sino ang baby at mature? Ang baby, tanggap lang ng tanggap. Ang mature, siya naman po ang bigay ng bigay. Saan ka doon? Pastor, bema. Anong bema? Nasa gitna ng baby at mature. Yan o, bema. Gitna. If you abide in the love of God, magmamature po tayo. Okay? Ano pang napapamature sa atin? It's the love of God. Really, this love is amazing. And this love ay nasa church natin. Kaya masaya tayo. Ang pag-ibig ng Diyos nasa church natin. Kaya you can abide in the church if you abide in God's love. Bago tayo matapos, ano ang resulta kapag nasunod mo na yun at nag-abide ka na? Ito ang unang resulta. John 15. Dapat alam natin ang result. Siyempre, sa ginagawa natin, ano yung mapapakinabangan natin? Mahalaga yun. John 15, verse 5. Basahin po natin verse 5 sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Magbubunga kapag naka-abide. Kaya dito, inilarawan ng Panginoong Hesus sa Israel po maraming ubas. Para maintindihan niya yung turo, yung illustration, paglalarawan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kapag nakakabit tayo sa puno, ang sanga lalago at magkakabunga. Ito yung resulta, magbubunga kayo. May dalawang uri ng bunga, spiritually. Ang unang bunga, yung pagbabago ng ating ugali. Kaya nga may tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Nandun po lahat, lalabas yun sa'yo. Bunga na panloob, nagbabago ka. Bunga na panlabas, ito yung mga taong mai-evangelize mo at maliligtas dahil sa iyong sakripisyo. Kaya sa Romans 1:13, sabi ni Pablo, gusto kong magkabunga sa inyo. Gusto kong makapag-evangelize sa inyo. Tanong, yung bang sanga nagsisisigaw siya, magbunga na ako! Pinipilit ba niya? Hindi po. Ang sanga, ang gagawin lang niya, nakakabit. Brothers and sisters, ito, wisdom ito sa church. You don't need to try to change. Hard. Hindi po. Just abide in the church and you will naturally change. Yes po. Magpatuloy lang kayo. Babaguhin kayo ng Diyos. Yung mga baby Christian, syempre may mga bisyo pa yan. Pag ligtas, huwag niyong i-burden. Nakita mo, humit-hit pa. Bakit ganyan? Ligtas ka na. Sabi mo, ligtas ka na. Pag-pray nyo lang muna. Pag-pray. And then, mag-abide lang siya. Naturally, mawawala niya yun. Huwag kayong masyadong magaspang at parang righteous kumilos. Let's just pray. Mag-church ka lang. And later on, mawawala niya po yan. Kaya ulitin ko, ang isang sanga, hindi siya nagsusumikap magbunga. Kakabit lang siya sa puno, natural siyang magbubunga sa tamang panahon. Maghintay lang tayo. Okay? Kaya ito po yung result, magkakaroon tayo ng bunga. At kung may bunga, ano ang mangyayari sa Diyos? John 15:8. Pag may bunga tayo, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ano pong nangyayari? Masaya ang Diyos sa atin. Ang magsasaka, nagtanim siya para may anihin siya. Yung punong kahoy nyo na tinanim, ano ba yung hinihintay mo doon? Magka-bunga. At kung natikman mo na yung unang bunga, masayang-masaya ka. Brothers and sisters, kung nag-a-abide tayo sa church, ang result, magkakabunga tayo, mababago ka. And then makakapag-evangelize ka. Kaya wag nang masyadong mag-alala. Minsan kasi hindi ito alam ng mga kapatiran. Pastor, ano ba talaga? Bakit wala pa akong bunga? Bakit ganun? Ang tagal-tagal ko na.
Hindi mo ba nakita yung panloob na bunga? Meron na. Pero bakit parang wala? Natural, hindi mo yun makikita. Ang ibang tao, ang makakakita nun. Alam nila, nagbabago ka na. Kaya you don't need to, parang kung sinong, sige lang, mag-abide ka na, natural, mababago ka, natural, magkakaroon ka ng maraming bunga. Tandaan niyo po ito, mahalaga ito. Kaya ang result ng pananatili, pagmamature at pagbubunga. Ang ganda siguro kung maraming bunga. I believe, sa ating pag-mature sa Manila Center Church, magkakaroon tayo ng maraming bunga. Very optimistic po ako, time will come, kulang na tayo. Hindi na tayo kakasya dito. Time will come, kailangan na natin ng mas malaking building. Time will come, patataasin natin ito hanggang malapit na tayo talaga sa langit. Yes, kaya minsan sinasabihan ko yung mga church staff, maghanap na tayo ng lupa. Kasi my dear brothers and sisters sa high school and young adult group, mag-graduate na yan, tutulungan sila ng Diyos, may mga sariling sasakyan na yan, saan tayo magpa-park? Ngayon pa lang, yung problema ko na yun. Yes, tutulong na yan sa church. Kaya mga high school, young adult, abide in the church, the future of the church ay nasa inyo. Tuturuan namin kayo and I'm looking forward, kung hindi pa mag-rapture, magmamature tayo at mababago lahat, magkakaroon ng magandang sistema, the church will function well. At yung retreat center natin ngayon, nakapaleta tayo. Ang pangarap ko, buildings na yun, dadami doon na kayo tutulog. If you abide in the church and we work together, darating yung time na yun, na yung paleta mapapalitan ng air-conditioned room. Kaya huwag kayong magreklamo ngayon kasi hindi pa tayo masyadong mature. Magtulungan lang tayo if we become mature enough in our faith. Pwede tayong magpagawa doon ng isang building na aabot hanggang sa langit. Naintindihan po ninyo? Let's aim to be more mature in our Christian life. Paano yon? Abide in the church. Isa pa, John 15:7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Pag nag-a-abide kayo, your prayers will become more effective. Yes po. Kasi natututo ka na ng words of God at malalaman mo na ang kalooban ng Diyos. Kung ang prayer mo ay naka-inline sa kalooban ng Diyos, ibibigay yun ng Diyos sa inyo. Yan ang sinabi ng Apostle of Love, si John. Tingnan natin, 1 John chapter 5. Unang 1, chapter 5. Mahalaga ang pag-a-abide kasi magiging effective ang prayer nyo kung nag-a-abide kayo, nananatili kayo sa church. 1 John chapter 5, verse 14 hanggang 15. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natatanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Sa verse 14, kung tayo humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya habang nag-a-abide kayo dito, maiintindihan nyo ang kalooban ng Diyos at yun na po ang prayer nyo, natural po mapapasayo yun ang will ng Diyos eh. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Unang Timoteo 2:3-4, ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ano po dapat ang laman ng prayer natin? Maligtas na sana si mama ko, si kapatid ko. Yung mga baguhan dito, alam niyo po, pinag-pray kayo ng mga kamag-anak nyong nag-abide sa church. Mga nag-abide, tignan niyo po yung result. Because nag-abide ka sa church and you prayed for your family, look, they are here now. Tama? Dahil nag-abide ka at naging effective na yung prayer mo sa kanila, ngayon kasama na natin sila. Yan po yung kalooban ng Diyos, maligtas sa mga tao. Ano pa? Kalooban ng Diyos yung pong inyong sanctification. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, at ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal. Ano po ito? Kapag naligtas ka, dapat manatili ka sa church, napapalayo sa kasalanan. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya ano po ang ating prayer? Pagkatapos na kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, anong prayer natin? Na nawa makapagpatuloy tayo sa church para mapalayo tayo sa kasalanan. Kasi kung walang kasalanan at napapabanal tayo, doon lang makakakilos ang Diyos sa buhay nyo. Pastor, bakit pray na ako ng pray? Walang sagot. Kasi nananatili ka pa rin sa kasalanan.
Pero pag nasa church ka, makakaiwas ka sa kasalanan. Kaya nga busy tayo, tama? Imagine, kung walang Lord's Day sermon, anong ginagawa mo ngayon sa bahay? Baka nasa harap ka na ng TV, tawa lang ng tawa. Kahit hindi nakakatawa, tinatawanan mo. At kapag tinanong ka, bakit ka tumatawa? Wala. May problema. Tama? Sanctification, yun ang prayer natin. Ipag-pray nyo na makapag-abide din po kayo sa church. Isama yun sa prayer. Anong prayer? Panginoon, sana makapagpatuloy ako sa Manila Central Church. Yan din po ang payo sa akin ng pastor noon. Tinandaan ko yun, Brother Jason, if you abide in the church, time will come, maybe God will use you, and then your family will be saved also. Totoo po. Di ko pa naintindihan yun, but now, it came to reality. Natupad po yun, yung sinabi nila, mag-abide ka lang. Kaya sanctification, ano pa? Yung kalooban ng Diyos na 3 bagay. Ano po yun? Magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. At sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Yun yung 3 wills of God. Kaya pag nasa church tayo, may kagalakan tayo. Mapagpasalamat tayo. And then, mapanalangin tayo. And then, sunod po, you will experience joy. Yan ang resulta ng pag-aabay. Tingnan natin, John 15:11. John chapter 15, verse 11. John chapter 15, verse 11. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Gusto niyo pong maging masaya? Kung gusto mong sumaya, mag-abide ka. Sabi po. Kung gusto mong sumaya, mag-abide ka. Kung gusto mong sumaya, buhay mo ay sisigla. Kung gusto mong sumaya, mag-abide ka. Yes po. Pupunuin ka ng joy ng Diyos. Ano yung joy na yon? Huwag pong ma-misunderstand yung joy, ha? Number 1 joy is the joy of salvation. Tama? Nung naligtas ka, puno ka ng kagalakan. Number 2, paano pinapadaan ng Diyos yung joy? Through suffering. Kaya sa church, maraming hirap at pagdurusa. Why? Naisip niyo ba yun? Bakit maraming... Hindi ko po tinatakot. Yung mga bago, pag nasa church tayo, huwag niyo pong isipin na parang nasa langit tayo kaagad. Maraming suffering sa church. Hahayaan yun ng Diyos sa inyo. Bakit? For you to experience joy. Bakit? Sa suffering kasi, doon sinusunog at dinudurog ng Diyos yung sarili mong ideya. Yung sarili mong isip. Hanggang sa madurog ka niya at wala ka nang magawa and then mag-rely ka sa Kanya, gagawin niya yun. Pag nagre-rely ka na sa Kanya, doon siya kikilos sa iyong buhay. Kasi yung pamamaraan niya, yun ang paraan para makapunta ka sa tunay na kaligayahan. For my ways are not your ways, sabi niya. My thoughts are not your thoughts. Kaya maraming suffering sa church. Yes po. Si Job, sabi niya sa Diyos, ginawa ko naman lahat. Bakit na ganito? Namatay ang 10 anak ko, nawala lahat. Pinagmalaki niya yung katwiran niya. Pero anong sagot ng Diyos? Nasaan ka nung lalangin ko ang lupa? Ang lahat. Nasaan ka? Nasa akin ang wisdom. Dinurog ng Diyos si Job lahat para maipakita ng Diyos yung kanyang pagkilos sa buhay ni Job. Minsan, dinudurog niya tayo. Bakit? Para mabuo si Kristo sa atin. Kaya, i-welcome nyo ang mga pagsubok na ito kasi dito manggagaling actually yung tunay na kagalakan. Sa lahat ng mga hirap, maiisip mo hanggang ngayon, tinulungan ako ng Diyos. Sa church nyo po ito matututunan. Kaya, it's okay to have suffering because suffering is God's way to humble us. Why? Because God knows pag humble tayo, dun tayo pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ang mga nagpapakababa ay itataas. At ang nagmamataas ay ibababa. Tama mali? Sa church, pag may mali kang ginawa, dinidiscipline ka ng Diyos. Kaya mayroon tayong tinatawag na church discipline. Bakit? God disciplines you simply because mahal ka niya. Everything ay nakadesign sa church sa kanyang pagmamahal. Ano pa? Last, pag nasa church kayo, may joy. Number 1, joy of salvation, joy through suffering, and joy through the words of
God. Last verse ko po ito, Jeremias, chapter 15. Jeremias, chapter 15, verse 16. Sa church, pinapangaral ng words of God. Nag-a-abide ka doon. As a result ng words of God, may joy sa salita ng Diyos, mga kapatid. John 15, verse 16. Basahin po natin Jeremias, chapter 15, verse 16. Lumang tipan po yan, Jeremias. 15, versikulo 16. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang ganda po, sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Whenever we hear the words of God, tama po ba? May kasiyahan na hindi natin maipaliwanag. At minsan nai-express yun sa luha, minsan napapaluha tayo sa sermon, kasi sa loob, mayroon pong kagalakan. Tinuturuan ako ng Diyos, kinukorek niya ako. Ito na yung sagot ng Diyos sa aking prayer. Kaya dito po sa salita ng Diyos, mayroon pong kagalakan. Kaya kahit pagod kayo sa summer retreat, nakikita ko po sa mga mukha nyo, may kagalakan. Kikita ko po. Kasi kahit alam ko yung mata mo, gumaganon. Yes, sir. Yes. Masaya po ba? Yes. Dahil sa words of God. Then lastly, mayroon pa pala. Pag nag-a-abide tayo sa church, dapat hanggang sa huli. Kasi John chapter 15 verse 3 to 10, 9 times na binanggit yung manatili. Tanda nyo, hindi mahalaga kung 1 year ka na dito, 2 years, 3 years, 10 years. Hindi mahalaga. Ang mahalaga, hanggang sa huli. Ang pag-a-abide sa church ay hindi 2 years. Kasi minsan naririnig ko, Pastor, pwedeng magpahinga muna ako? Akala ko, isang Lord's Day sermon lang. Magpapahinga ako 5 years lang? 5 years? Hindi pwede. You abide from the beginning. Dapat hanggang mag-rapture, nasa church kayo. Ang prayer ko pag nag-rapture, nasa church tayo. Sana during the summer retreat na nagpapakapagod din, bigla nang nag-rapture. Mas magandang nag-rapture, nasa church ka. Imagine po, hindi ito biro. Imagine, nag-rapture, may ginagawa kang masama. Nakakahiya. Diba? Nag-rapture, nasa akto ka ng paggawa ng mali. Bigla, nawala. Anong ihaharap mong mukha sa Diyos? Nakatingin sa'yo ng Diyos, anak, nung nag-rapture, may hawak-hawak ka. Matutuwa kaya siya? Kaya my dear brothers and sisters, ang pananatili hanggang sa huli. Hindi mahalaga kung 15 years, 20 years ka na sa church, may tendency baka mawala ka. Huwag kayong maging kampante. Dapat be humble and then hanggang sa huli. At kung nagawa nyo ito na po, promise, pinakalas na verse, Revelation. Revelation chapter 2. Naghihintay sa inyo ang putong ng buhay. Revelation chapter 2, verse 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin, malapit ng ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo, upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Mula po dito, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Hanggang may hininga tayo, dapat nasa church po tayo, at may nakalaan pong korona, putong ng kaluwalhatian sa mga brothers and sisters na nag-abide sa church. Kaya nga may kantang constantly abiding. Constantly, hindi paputol-putol. Constantly. Dire-diretso lang. Mag-abide kayo hanggang sa huli. I hope you learned something from our sermon, especially sa mga baguhan. Ang maipapayo ko, abide in the church. Kayo'y manatili sa akin. Yung sa akin doon, sa Diyos, sa church. Manatili lang po kayo sa church at naturally, mag-grow kayo at magkakaroon kayo ng bunga. Tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Dakila't makapangyarihan naming Amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa salita ng Diyos. Salamat sa inyong pagtuturo sa amin. Nawa, ang mga natutunan namin ay manatili sa aming puso at magkaroon kami ng desire na isabuhay ito.
Dalangin namin ang mga newly saved brothers and sisters namin na makapanatili po sila sa church hanggang sa huli. Nawa manatili sila sa salita ng Diyos. Manatili sila lalo na sa pag-ibig ng Diyos. At kung gayon, Panginoon, natural po na magbabago sila, magkakaroon sila ng mga bunga. Dalangin din namin sa darating na Huwebes, batch 2 na po ng aming 2026 Summer Retreat. Dalangin ko, Panginoon, na marami pa rin mga kapatiran ang lumahok at magdala ng mga newcomers sa retreat na ito. Umaasa po ako na mas marami ang mga maliligtas. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan sa aming buhay Kristyano. Umaasa po ako, Panginoon, na kami po ay magmamature upang madali na lang naming ibigay yung pagmamahal sa iba. Once again, Panginoon, tanggapin niyo po ang papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen.